araw po sa inyong lahat. Malugod ko pong binabati si Honorable Governor Imelda Anguing Quibranza Dimaporo. Marami pong salamat sa inyong pag-imbita. Binabati ko rin po si Honorable Congressman Muhammad Khalid Dimaporo at Honorable City Amina Dimaporo ng Lanao del Norte's 1st District Representative and 2nd District Representative. Binabati ko rin po ang Honorable Provincial Board Member Grecil Matalines, Honorable Cristelyn Yanez, and Anarisa Babia, Provincial Kalipi Federated President and Vice President respectively. Ang atin pong butihing MC, si Mr. Mark Joseph Lido. Magandang araw rin po sa mga kapwa ko Pilipino dito sa Mindanao, kapwa ko lingkod bayan na naririto, mga giliw na panauhin at kapwa ko tagapagsalita, mga minamahal nating kababayan dito sa Lanao del Norte. Ako po ay masayang-masaya na kayo ay makita at makasama sa inyong pagpupugay sa National Women's Month. Nang matanggap ko po ang inyong imbitasyon, lalo na at ito ay galing sa ating minamahal na Gobernadora Anguing, sumagi na agad sa aking isipan ang larawan ng isang babaeng leader na patuloy pong nagbibigay ng inspirasyon sa kababaihan sa loob at labas ng Mindanao dahil sa kanyang pagiging mahusay na halimbawa ng kagalingan, kabutihan at siyempre kagandahan ng mga Pilipina. Governor Anguing is a staunch advocate of peace, and I admire her for that. Her advocacy that is geared toward peace building in Mindanao is relevant not only to the people in the southern part of our country, but to all of humanity. We very well know that the importance of peace goes beyond national borders. Yours truly have also been involved in the efforts of our government in maintaining peace in our country. An example of this was the legal assistance that we have rendered to the Moro Islamic Liberation Front leaders and members who allegedly were involved in the Sasawar and Davao International Airport bombings. I personally went to Davao City then. Together with the regional public attorney there, I filed in a regional trial court in Davao City under sala of Judge Paul Arcangel an urgent motion for investigation with motion to lift, suspend warrants or warrant of arrest. Our motion was granted indeed. The lifting of the warrants set a chain of events which led to the declaration by the Philippine government and the MILF of the mutual cessation of hostilities. This happened in 2003, but our peace efforts at PAO continue to this day, 2024. Through our mediation and conciliation services, the said services are part of PAO's quasi-judicial function and in support of our government's drive to promote alternative dispute resolution mechanisms in settling disputes between contending parties. For the period covering January to December 2023, the PAO handled a total of 38,757 dispute cases involving 45,504 clients. Binigyan din ko po ang ating advokasya na pangkapayapaan dahil bagamat karamihan sa mga aktwal na sumasagupa sa labanan ay kalalakihan, ang higit pong naapektuhan ay ang mga bata at kababaihan. Kabilang sa kababaihan ay mga nanay, asawa, anak at kapatid ng kalalakihang nakikipaglaban. At alam po natin sa ating mga puso na wala sa kanila o sa atin man ang nagnanais na magsabing kalalakihan ay magbuwis na ng buhay. Hanggat maaari ay gusto nating makapiling ang ating mga mahal sa buhay na sila ay buhay, humihinga at malakas. Hindi po ako magtataka kung si Governor Anguing ay itinuturing na bayani ng maraming kababaihan at mga mamamayan lalo na po rito sa Mindanao. Ang pagiging unang babaeng gobernador po ng Lanao del Norte noong 1998 at mahalagang posisyon ang kanyang hinawakan at maganda rito, hindi lamang sa kanya,
Nakabuti ito kundi sa kababaihang may katulad niyang Colin na maging leader, ngunit maaaring nangangailangan pa ng higit na lakas ng loob. Sa mga naganap, mga pagpupunyagi ng kababaihan ng Mindanao, sa pangunguna ng ating gobernadora Angging, ay sadyang maikapagpupuri at karangal-rangal na ating suportahan ang kanyang magandang layunin, di lamang para sa mga kalalakihan, kundi higit sa mga kababaihan ng Mindanao. At hindi lamang dito sa Lanao, kundi sa buong bansa ay makararating ang alingaw-ngaw ng kanyang magandang programa at advokasya para sa maralitang Pilipino. Mabuhay po ang Lanao del Norte. Mabuhay ang mga taga Mindanao. Mabuhay ang sambayanang Pilipino na umaasa sa paghahari ng katarungan, pagkakapantay-pantay ng babae at lalaki, karapatan ng mga bata na dapat igalang ng matatanda at karapatan din ng matatanda na dapat igalang ng mga bata. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po.